ko alam kung ano yung... Kaya sa para doon din. Ay, taas! Pambira, 154 over 106. Ang taas ng blood pressure ni Tia Celsa. Cuando yo veo a otra persona abrazar a su mamá, como hoy así fiesta, pero mira, yo a casa, yo pensaba que clase que mi mamá, cuando yo rezaba por la mañana, yo rezaba para mi mamá, pero mi mamá no me quiere, yo no sé. No sé. Fresh na fresh po si Kuya Raul ngayon. Fresh na fresh. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Nandito po tayo sa Okumba. Kasama po ang pamilya ni Tia Celsa. Halos 1 week po ako mga amigo hindi nagpunta kila Tia Celsa. At ako'y nagbulay-bulay, nagdasal at pinahinga ang aking sarili. So ready na uli si Kuya Raul sumabak sa problema dito sa Okumba. Hindi po marami kong na-realize na gusto ko lang muna talagang magkaroon ng pahinga dahil sa loob ng halos 3 taon talagang araw-araw kasama natin yung pamilya ni Celsa. Pero dumating yung point na kailangan kong magpahinga, mag-isip at dumating yung time na sabi ko pahinga muna dahil hindi makakabuti para sa akin dahil hindi ko kinakaya yung mga problema na a-absorb ko. So ngayon ay okay na si Kuya Raul. At ayan, sigurado miss na miss ako ng mga bata. Tumatawag si Tia Celsa, nag-uusap lang kami. Pero yung pag-uusap namin ay saglit lang. Musta lang ako kung okay mga bata. Sabi niya, yun, 1 linggo. 1 beses nakapagpakain siya sa mga bata. Pero mga tinapay lang. So, ayan po. So, tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng mga bata sa 1 linggo kung hindi pagpunta kila Tia Celsa. Ano kaya ang ginagawa ng mga bata? Ayan. Ano na ang mangyayari? So, ito pa rin yung kubo. Luminis lang. Pero unti-unti nang binabakbak. Ayan, unti-unti na tinatanggal. Yung nakaraan mayroon pang sahig. Pero ngayon ay wala na po. Ano kaya ang nangyari? Wala akong idea. Wala akong idea mga amigo. Kung ano na nangyari. Hindi ko na binabanggit kay Tia Celsa. Hindi ko na binabanggit kay Tia Celsa about sa kubo. So sa akin parang kung ano na lang yung ay piyesta daw. Sa akin ang kung ano na lang yung plano niya dito ay bahala na. Oo, kung ano ang gusto nila. Ganun po. So, ito po kay Tia Celsa. Kaya ang balita. Ba, malinis ang bahay ni Chimame. Magandang hapon! Magandang hapon! Magandang hapon! Magandang hapon! Apoy. Ay, grabe mga bata. Oo, tatawagin doon lahat. Buenas tardes! Buenas tardes! Buenas tardes! Ay, grabe! Inis pa. Hindi na ako pupunta rito. Ilang araw na. Ano yun ma? ¿Dónde está ba? ¿Ha? ¿Lugar? Buenas tardes. ¿Hasta ahora te enfermo? Sí, ya bajado. Solo voy a ir a medir tensión a las 6 así. Hanggang ngayon, 1 week na, may sakit pa.
¿Qué enfermo tú tienes? ¿Paludismo o estrés? Estrés. ¿Ah? Doctor, digo, todo aquí me dolía ayer, todo aquí. Ah, hay tension. Mi cuerpo me temblaba así, no sé. Masakit na yung batok niya at saka yung kanyang kamay ay gumaganon dan. Nanginginig. ¿Por qué? ¿Qué doctor hacer? Donde yo fui otro día aquí, Ah, dentro de una chiquilla ese doctor. Donde yo fui a inyectar cuando el perro me había mordido. aha. Inyectar. Así. O in-injection daw si Tia Mami. Pero ahora tu cuerpo Sí, ahora calor. calor. Salir todo agua. Ah, yun. Lumalabas na yung tubig sa kanyang katawan. Pawi siguro. Pero kay Doktor ha dicho, cuando tú ir la hospital. Y él dijo que solo yo sentía todo aquí dolor y mucho agua, mucho lágrimas. Mi cabeza, aquí todo, aquí oreja me dolía. Como mi cabeza quiere romper así. Ah, sí. Pero, Solo ha dicho mucho, mi ¿qué ha dicho? tensión, mi pulso está arriba. Ah, sube arriba. Sí, pero yo he dicho, yo no Posible esto de tu problema. Así. Ayun, ano daw, masakit daw yung ulo niya, parang puputok daw yung ulo niya, tapos yung batok daw niya masakit, yung kamay daw niya nanginginig, tapos sabi ng doktor, mataas daw ang kanyang blood pressure. Sabi ko, posible yan sa kanyang mga problema, stress yan. ¿Qué medicina tú tomar? Toda la medicina aquí. Ha? ¿Tú tienes? Quiero ver. Meron daw siya iniinom na gamot. Tingnan natin kung ano po yung gamot na iniinom niya. Kaya nga, sabi ko sa kanya talagang magkakasakit ka kapag ka talaga puro problema yung inisip mo. Nagkataon na talaga yung itong pinakamatinding pinagdadaanan niya sa buhay niya. Yung sa kanyang nanay, yung sa may kubo talaga. Kasi syempre nare-realize niya na gaano kadami yung naubos kong pera, kadami yung effort namin, yung time, yun. Kaya alam ko, kilala ko si Tia Mami na for sure yun ang dahilan. Ayaw niya na ma-disappoint ako. Pero na-disappoint ako. Pero okay naman, ilang araw ako nakapagpahinga at naging okay naman ako. Ganun po. So ayun po yung mga iniinom ni Tia Celsa. Anong edad? Tu edad 40? Mentirosa. Hello. Tu edad 40, tu no 40. Ilagay edad daw niya 40. Edad. Tu edad 40? Tráeme agua. Tu edad 40? 80. Oo, mentirosa. Ayaw pa rin niya sabihin talagang edad niya eh, oh. Ay, iniinom ni Tia Celsa ito. Hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Hindi ko alam kung ano yung... Kaya para donde? Uno por la mañana, uno por la tarde. Para donde? Uno. Ang dami naman niyang gamot. Enalapril. Ayan, yung mga gamot ni Tia Celsa, hindi ko alam kung ano. Wala akong idea kung ano to. Baka paracetamol. Eto to, dos? Grabe naman sila grabe naman yung ano nila, gamot naman nila. Ito ano to? May vitamin C. Oh, ito lang talaga. Ewan ko ano to. Enalapril maliat. Kaya sa para donde? Para tensión, para así. Para tension. Para cuerpo. So ayan po ang iniinom ni Tia Celsa, may vitamin C, tapos ito. Chinek ko siya sa Google. Ayan, yung enalapril maliate. Ito yan. High blood pressure. So, high blood po si Tia Celsa sa mga amigo. Pero nung nasa Pilipinas, dito high blood eh. Ayan. High blood siya. Oh. No, tu tensión sube. Por eso esto. ¿Qué hacer esto? Así. Sí, yo voy a ir a hacer más a las 6. No, hacer esto de... Sí. Tensión, ¿qué tensión? Aquí, 100. ¿Cuánto? Ang blood pressure ni Tia Celsa ay... Ay, taas! Pambira, 154 over 106. Ang taas ng blood pressure ni Tia Celsa. Kaya pala na ospital eh. Napakataas, so 154. Yung ako nga, yung 130 ko, natataasan na ako eh. Siya 154 pa oh. Kaya meron siya mga iniinom na gamot. Mame, por eso, posible esto,
es problema todos. Tú pensar mucho. Tú no escuchas, mija. Tú no escuchas. Yo he dicho antes dejar todo problema, pero tú no escuchas. Todo problema tú quieres tu corazón así. Esto no está bien. Todo tu problema dejar. Yo, sabi ko kay Chama, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Sabi ko, kung ang problema mo ay yung kubo at nahihiya siya o na hindi maitayo ito, hayaan na lang. Sabi ko sa kanya, di ba? Kaysa ganyan, magkakasakit siya. Ang taas ang blood pressure, 154/106. Ayan. Meron siyang gamot ang iniinom ngayon. Kaya kailangan maayos tong ano niya, blood pressure niya. Hindi po pwedeng ganyan. Yo ni dije a Paulino ahí ayer que yo quiero ir a bañar un poco. Pero yo iba a bañar. Cuando yo entraba así, yo he puesto crema, yo he vestido. Yo veía como mi cuerpo quiere dormir, como mi cuerpo quiere caer. Solo dormir. Solo como caer. Como yo quiero caer. Yo no puedo dormir así porque mi mamá me da horror cuando yo pienso qué clase de mamá yo tiene. Hasta me da vergüenza. ¿Ah, sí? Toda persona tiene su mamá que quiere, pero yo no sé qué clase de mamá Dios me ha dado. Yo no sé. Todo noche to no dormir. No dormir. Sabi ni Tia Mami ay gabi-gabi daw ay hindi siya nakakatulog kasi daw iniisip niya yung kanyang nanay, bakit daw binigay siya ng Diyos ng ganong klaseng nanay. Sabi ni Tia Celsa. So, kaya talaga siya maha-high blood kasi nga hindi naman siya natutulog pala. ¿Cuántos días to no dormir? Hoy 3. 3 días. Sí, pero ayer... ¿Sin dormir así o 1 hora dormir Yo así? duermo 1 hora así, yo siento más así. Solo así, solo pensar. Sí. Yun. Ang sabi ni Tia Celsa, puro pag-iisip daw ang ginagawa niya. 3 days na raw siyang hindi nakakatulog, 1 oras lang daw siya nakakatulog. Pagyari daw isip siya ng isip. Yun yung dahilan. Kaya siguro siya na high blood. Nang nasa Pilipinas hindi naman to high blood di ba? Nang pina-check up ko. No pensar, dejar esto todo problema. Dejar esto todo problema. Pero yo no sé qué clase de corazón mi mamá. Mi mamá no sé qué dentro de mi corazón, qué dentro del corazón de mi mamá tiene para yo. Yo no sé. Cuando mi mamá no habla con yo, pero cuando yo paso así para mi mamá, yo mi cabeza así. Porque mi corazón sufrir. Porque mi mamá es mi mamá. Cuando yo veo a otra persona abrazar a su mamá, como hoy así fiesta. Pero mira, yo a casa, yo pensaba que clase que mi mamá. Cuando yo rezaba por la mañana, yo rezaba para mi mamá. Pero mi mamá no me quiere, yo no sé. No sé. Ayun, sabi ni Tia Celsa kapag nagkakasalubong sila ng nanay niya, nakayuko lang daw siya. Tapos, yung pinagpipray daw niya yung nanay niya kapag may sakit. Pero ang naisip niya, anong klase daw nanay na meron siya, ganun. Pero siya daw kasi mahal na mahal niya yung mga anak niya. Pero ba't yung nanay niya hindi siya mahal? Doris, sabi ni Doris, sabi ko sa Tia Mami, ano gusto mong gawin? Lahat ng problema na ito ay dapat hayaan mo na lang. Tumawag din si Doris, sabi nga nun, hayaan mo na yung nanay ko. Hayaan mo na yung nanay nila. Kasi may kapatid din si Tia Mami, diba? So, ang sabi ay pabayaan na lang. Kung ano yung sinabi ko kay Tia Mami, yun ang sundin niya. Pabayaan na lang niya yung nanay niya. Kaso paano nga niya pababayaan, ginugulo siya. O, paano siyang matatahimik kung ginugulo siya. So, ayun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video at kinamusta ko lang talaga sila Tia Celsa, pero ilang araw na rin pala siyang may sakit. So, mataas ang blood pressure niya. So, kailangan talaga niya ng matinding pahinga at huwag mag-isip. Kailangan niya na matulog, ganun. Yun ang kailangan niyang gawin. So, dapat talaga mejor Tia Mami, no, descansar, después dormir, así. Cuando tú no dormir, su problema, tú puede morir, la verdad. Yun, sabi ko Tia Mami, kailangan niya magpahinga, kasi pag hindi siya nagpahinga, ay pwede siyang mamatay. High blood to, ang high blood traidor to, kaya kailangan niya magpahinga. Kailangan niyang isipin na kung magkapatalo siya sa problema, wala mangyayari sa kanya. Kawawa yung mga anak niya. So ayun pa mga amigo, nakakatuwa naman dahil miss ako ng mga bata. Pero si Tia Celsa, ayan, medyo may sakit pa. Umiinom pa dahil may high blood. So grabe yung pinagdadaan ni Tia Celsa. Pero I think, tingin ko naman maging okay naman na. Kakagaya ko, ilang araw ako nga na mahinga, halos 1 linggo ako na mahinga. Pero okay na naman ako. Pero yun nga lang kasi, sa trabaho lang, ganun. Iwas-iwas muna sa mga
sa mga hindi magandang yung iniisip, yung mga nandito, yung mga bagay na nandito, yung mga hindi ko masyadong iniisip yun. And then sabi ko, ang Lord ang bahala, ang lahat ay magiging okay basta mabuti ang iyong puso. Sa kabutihan ni Tia Silsa, magiging okay lahat. Sa mga pagkakataong ito, kailangan talaga ng support ni Tia Silsa. Salamat po mga amigo at God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.